Pagpaumanin po ninyo at tayo ay medyo naantala sapagkat yung sundo sa San Jose ay late nang dumating. Bahagi pa rin ko ng pagpapasalamat sa mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng buong Mikapal. At paanyaya na alin, katulad po ng pinahayag natin sa unang pagbasa, ang mga kalutuan ng ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buwat sa langit. Ang mga kalutuan ng ito'y pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Well, kahit ng mga anghel sa langit ay pinanabikang maunawaan, ang alin ay di yung dakilang biyaya ng pagliligtas ng Diyos, kung bakit ang Diyos ay naging tao. Kaya nung sabi sa atin, sa panyaya po ng sulat ni Apostol San Pedro, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan, magpakatatag kayo at lubos sa umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Yesu Kristo. Ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Pati po pala yung pag-iisip ay inihanda natin. Kaya napakahalaga na mapangalagaan din natin yung ating mga pag-iisip. Ano ba yung laman ng ating isip? Bahagi o natin na maunawaan ang mga bagay na ito. Gusto pa natin may laman ng ating isip. Sabi nga ay, tayo ba'y nag-iisip? Father, wala naman tayong isip. Hindi, lahat tayo may isip. Maliban na lamang kung ikaw ay, kung tawagin natin ay mentally disabled. Mayroon tayo ngayong, sabi nga natin ay PWD. Maraming klase ng PWD. Itong hindi ka kayang mag-isip, ay maaari pa ka ng alin, mentally disabled ka. Pero kung normal ka naman, lahat tayo ay binigyan ng pag-iisip. At anong sabi rito ng Panginoon? Ihanda natin ang ating pag-iisip. Napakahalaga kung makita natin yung ating uri ng pag-iisip. Anong klase ng pananaw mayroon tayo? Anong klase ng pag-iisip mayroon tayo? Bahagi ang inaabangan ba natin pag-iisip ay alin? Kung paano matatapos ang kwento sa telenovela, o ang tinitingnan natin ay alin mas malalim pa kaysa roon. So, bahagi inihanda natin yung ating pag-iisip. Kanina, nagmisa po ako sa mga estudyante, yung mga grade 6. Ang tawag nila ngayon ay stepping up. Nasanay tayo na yung grade 6 graduation. Sa tema unang K-12, kasi sabi nga, bakit ba nagdagdag pa ng 2 taon? Yan ay pabigan lang sa mga magulang. Mahalaga yan kasi bakit? Kasi yung ating mga doktor na 8 taon na nag-aaral sa kolehiyo, pagdating ng US, hindi tinatanggap. Bakit? Hindi sapagkat hindi sila nag-aral ng pagkadoktor. Bakit? Ang tinitingnan kasi doon ay yung foundation. Ano yung foundation? Yung K-12. Tayo, K-10, bago in-implement yung K-12. Ngayon ata, ang unang mga gagraduate na K-12. So, yung mga kolehiyo ngayon, at least nakatapos na ng K-12. Yung mga graduate sa atin ngayon sa college, na 4-year course. Yun pa to. So, parito yung mga unang, mayroon ng K-12. Pero yun, foundation. Kasi
makita natin yung tinatawag nating mental framework. Mahalaga yung mental framework. Ano ba yung ating mental framework? Mga bagay na makamundo o bagay na makalupa o bagay na makadiyos o mga bagay na makalangit. Kinakailangan pinaghahandaan natin anong klase ng pag-iisip tayo. Ang pag-iisip ba natin na rin, yung mga iniisip ba natin ay mga basura, o yung mga bagay na higit na kung saan ay makatutulong sa atin. Kaya pagkakataon din na makita ko natin, sabi nga ang paanyaya, binanggit ko kasi sa mga kabataan nga rin, sample na lamang sa uri ng pag-iisip. Ano yung nakikita natin? Pagpapasalamat o reklamo? Malaki yung kapag ang tao ay nasanay na magreklamo. Negative po yung impact mo sa tao. Hindi niya alam. Pero yung mga taong puno ng pagpapasalamat, very positive yung impact sa kanyang pagkilos. Kasi makita niya na, marami palang dapat na pagpapasalamat. Kasi kung tutuusin, hindi mo mauubos sa atin yung pwede natin ireklamo. Pero, anong klase ng pag-iisip mayroon tayo? Inihanda ba natin yung ating pag-iisip na magreklamo? O inihanda natin yung ating iniisip para magpasalamat? Kaya, kung inihanda natin yung ating iniisip na para magpasalamat, magiging madali lang yung sinabi ko sa Ebanghelyo. Ano yun? Yung paghahandog ng sarili. Paghahandog ng sarili. Pag na iniwanan ang marami. Kasi ito yung sabi ni Pedro. Anong sabi naman na pinapaalala sa atin ni Jesus? Ay, kung ang kaisipan mo ay iniwanan mo yan para sa akin at sa mabuting balita, ay babalik sa iyo yan 100-fold. Pero kung ang iniisip natin ay yung mga bagay na wala, hindi. Ano yung bagay na naibigay natin? So, saan nababase yun? Sa uri ng pag-iisip. Sa uri ng pag-iisip. Kaya, pinag-iingatan tayo ng Diyos, at tulad halimbawa ng alin, yung chismis. Kasi bakit? Kinikilala nun yung uri ng pag-iisip. Ano ang pinag-iisip mo? Yung kasamaan ng ibang tao? Very destructive yun. Kung ang pinag-iisip mo rin yung kagandahan ng isang tao. Kaya tama ho yung sinabi na kailangan na rin, ihanda natin ang ating pag-iisip. At makikita natin ang mga bagay na kung saan ay pinamamanig sa atin ang may kapal, lalong-lalo na yung alin, yung dulot niyang pagliligtas sa atin. Kaya nga nung sabi dito, kahit na ang mga anghel sa langit ay nag-aabang tungkol sa bagay na ito. Pero at least, mabuti at ang inaabangan nila ay walang iba kundi alin, yung kahalagahan ng pagliligtas ng Diyos na inihahain niya para sa tao, para sa kaligtasan ng tao. Pero yun po ang iniiwanan ko po sa inyo. Nais ng Diyos natin, ihanda natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nakapagliligtas, sa mga bagay na nakatutugon sa panawagan ng Panginoon, sa mga bagay na mararangal at banal.